Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rhea. 40 anyos na sa kasalukuyan. Gusto kong ibahagi ang naranasan ko noong tumira kami ng asawa ko sa probinsya. Bagong kasal pa lang kami nun at wala pang anak. Taga-probinsya talaga ang asawa ko sa Visayas. Nakapunta siya ng Manila dahil sa kapatid niya. Nagtatrabaho sila noon sa iisang kumpanya. 1 taon kaming nagsama. 1 taon din pagkatapos naming ikasal, bumisita kami sa probinsya nila. Bata pa lang ako, napapanood ko na sa mga palabas na uso ang paniniwala ng aswang sa mga probinsya sa Visayas. Pero sino ang mag-aakala na makakapangasawa pala ako sa probinsyang yon? Isang araw bago kami lumuwas, tiningnan ko sa internet yung isla na pupuntahan namin. Sabi kasi ng asawa ko, bukod sa dagat, pwede ka ring mag-hiking sa bundok ng isla. At dito ko na nalaman na meron palang mga nakatira sa bundok na yon. May napanood akong isang interview noon tungkol sa mga karanasan sa aswang ng mga residenteng nakatira sa bundok na yon. Ang tumatak sa akin ay yung mga matatandang nanlalason daw ng tao. Sila yung mga nag-aalok ng pagkain sa piyesta, o ang madalas na mangyari ay yung mapadaan ka lang sa isang bahay ay doon naalukan ka na nila ng pagkain. Pagkatapos kapag nakakain ka ng pagkain nila, malalason ka daw at maipapasa nila sa iyo ang lahi ng isang aswang. Akala ko dati ang mga aswang ay lumilitaw lang sa gabi. Yung bigla na lang susulpot at aatakihin ka. Pero mas malala pa pala doon. Parang normal na tao din sila na nakikita at nakakasalamuha natin. Isang beses noon tinanong ko ang asawa ko kung totoo ang mga aswang. Nagtataka pa siya noon kasi bigla na lang akong napatanong sa kanya noon. Sabi niya, hati daw ang paniniwala niya. Wala naman siyang karanasan, pero marami daw ang naniniwala sa lugar nila. Noong araw na lumuwas na kami, sa biyahe pa lang, may naranasan na ako. Kumbaga sinubok na agad ang katatagan ko. Inabot ng 2 araw ang biyahe namin. Lahat na ata ng klase ng sasakyang panglupa na sakyan namin. Sumakay din kami ng Roro. Pagkababa namin ng Roro, ang huling sinakyan namin ay yung kung tawagin ay ordinary bus. Yung walang aircon. Dito ko na naranasan ang unang nakakatakot na pangyayari sa probinsyang yon. Mainit ang panahon nun, pero kahit ordinaryong bus lang ang sinasakyan namin, mahangin naman. Nakabukas kasi ang mga bintana ng bus at napaka-presko sa pakiramdam. Isama mo pa ang napakagandang tanawin na nadadaanan namin sa biyahe. Nasa tabi ako ng bintana nun. Nagsabi ang asawa ko na maiidlip lang siya sandali. Halos 1 oras at kalahati din kasi ang biyahe nun. Kaya sinulit na niya yung pagkakataon na yun para makapagpahinga. Kumbaga, para may lakas siya kapag nakauwi na kami sa kanila. Pansin ko noon ng mga kasama naming pasahero. Konti lang kami noon at maraming bakanting upuan. May mga pasahero din na halatang naghahanap buhay. Dala nila ang mga paninda nilang gulay at prutas. Meron din namang kagaya namin na uuwi ng probinsya. Mahahalata mo naman yon sa dala nilang gamit. Ilang sandali pa napukaw ang atensyon ko sa kaharap naming pasahero. Mag-asawa ang mga ito at may mga edad na. Kaharap naman nila ang 2 maglola. Yung apo nito ay nasa 20 pataas na siguro ang edad. Basta dalagang-dalaga ang itsura. Maganda at mahaba ang makintab nitong buhok.
Maya-maya nakaamoy ako ng malansang amoy. Amoy yun ng dugo. Nagtataka ako nun kasi mahangin sa loob ng bus pero mabagsik pa rin ang amoy. Tiningnan ko noon ang mga kasama naming pasahero pero wala naman silang reaksyon. Parang hindi nila naaamoy ang naaamoy ko. Hindi ko naman matanong ang asawa ko at natutulog siya ng mga oras na yon. Pero alam ko nang kagaling yung malansang amoy sa kaharap naming mag-asawa. Nakikita ko rin na galaw sila ng galaw. Parang may ginagawa sila. Kumuha naman ako ng panyunon para hindi ko maamoy yung malansang amoy. Maya-maya lang, lumingon sa akin yung isa sa mag-asawa. Yung lalaki. At bago pa man siya makatingin sa akin, ipinikit ko ang mga mata ko at nagkunwaring tulog. Alam ko ng mga oras na yon, may masamang binabalak ang mag-asawang yon. Halata mo kasi na natataranta sila at pakiramdam ko, ang biktima nila ay yung maglolang kaharap nila. Ilang sandali lang, dinilat ko ng konti ang mga mata ko. Ibinalik ko ang tingin ko doon sa mag-asawa. Nakita ko na noon na nakatayo ang isa sa mga ito, yung babae naman. Parang sinilip lang niya kung ano ang ginagawa ng maglolang nasa harap nila. Pagkatapos umupo na siya agad. Nakita ko noon na natutulog ang maglola. Yung babae na apo ng lola may akap noong isang bag. Yung lola naman nasa tabi ng bintana noon. Maya-maya ay biglang huminto ang bus. Huminto ito sa isang liblib at walang gaanong mga bahay. Doon na tumayo ang mag-asawa para bumaba. At kitang-kita ko, pagtayo nila ng upuan, dinuraan ng lalaki ang babaeng nasa harap nila. Yung apo ng lola, doon mismo sa bibig nito. Ako yung tipo ng tao na laging umiiwas sa gulo. Payat lang ako noon at kayang ibalibag ng kung sino. Kaya noong nakita ko yung lalaki na dinuraan yung babae, hindi ko siya kinumpronta noon. Natakot kasi ako na baka madamay ako sa gulo at lalo pa dayo lang ako sa lugar nila. Hinintay ko na lang na makababa yung mag-asawa. At nung umandar na ang bus, tsaka ako nilapitan yung maglola at sinabi ko ang nangyari. Pagkasabi ko nun ay bigla silang nataranta. Sinabihan noon ng lola ang apo niya na huwag niyang ibuka ang bibig nito para hindi makapasok yung laway na malapit sa labi niya nun. Dahil nga sumisigaw na yung lola, narinig yun ng mga pasahero. Nagising silang lahat. Pati yung driver ng bus nataranta din at hininto niya ang bus sa pag-aakala nitong may nahimatay ng pasahero. Dito ko na nalaman na kapag pumasok daw sa bibig ng babae yung laway, kahit katiting lang, may mangyayari sa kanya. Hindi sakit na nakakahawa, kundi malalahian daw ito ng aswang. Kung sa atin may mga modus sa mga pampublikong transportasyon, yung mga nandudura tapos nanakawan ka pala. Pero sa probinsya, hindi magnanakaw ang kinakatakutan at iniiwasan nila, kundi ang mga aswang. Pagkababa noon ng maglola, hinabol sila ng driver at yung dalawa pang pasahero. Nag-usap sila noon sa labas. Maya-maya pumasok uli ng bus ang maglola. Sabi kasi ng driver na ihahatid daw silang dalawa sa kilala niyang albularyo. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari kasi nauna na kaming bumaba sa kanila. Hanggang sa makauwi kami sa pamilya ng asawa ko, hindi pa rin ako makapaniwala
na nangyayari pala ang mga ganoon sa totoong buhay. Unang araw ko pa lang yan ha. Paano kaya sa mga susunod pang mga araw? Isang buwan kasi kaming mamamalagi doon ng asawa ko. Kinagabihan nun, habang nakahiga kami, nagkwentuhan muna kami bago matulog. Napag-usapan namin yung balak naming pagbili ng lupa para sa bahay namin. Napasabi ako sa kanya na hindi kami titira sa probinsya nila. Baka kasi kapag nagkaanak kami at nabuntis ako, baka magkasakit ako sa nerbiyos dahil sa takot sa lugar nila. Nanuluyan kami noon sa isang bahay nila na hindi na natitirahan. Bahay dati yun ng kapatid niyang bumukod na sa kanila. Kada magkagabi na, lagi kong sinasabihan ng asawa ko na umuwi na at huwag akong iwan mag-isa sa bahay. Katabi naman namin yung bahay ng magulang niya at yung dalawa niya pang kapatid. Pero yung likod ng bahay na tinutuluyan namin nun, bukid na. Kapag gabi ay sobrang dilim. Natatakot akong tumingin dun. Kaya 6:00 pa lang ng gabi, sinasara ko na ang bintana. Siguro mga 5 gabi ko na doon. Napanatag na ang loob ko. Ilang gabi din akong di makatulog nun. Hindi kasi ako sanay makitulog sa ibang bahay. At kapag hindi ako makatulog sa gabi, lagi akong nakikiramdam. Pero wala naman akong naririnig na ingay sa bubong at mga kahina-hinalang tunog. Parang normal lang na nakasanayang nating probinsya yon. Ang ingay ng kuliglig sa gabi. Siyempre, presko ang hangin. Isang araw aalis ang asawa ko. 1 linggo daw siyang mawawala. Kasama niya yung pinsan at yung iba pa niyang kapatid. Pupuntahan daw nila yung kamag-anak nila sa karatig baryo lang din nila. Hindi ako sumama sa kanya nun. Nalaman ko kasi na sa iisang bahay lang sila manunuluyan lahat. Naisip ko nun na baka hindi na kami magkasya doon at wala nang matutulugan. Pumayag naman siya. Siyempre hindi ako magpapaiwan ng mag-isa sa bahay. Kaya kinausap niya yung isa sa mga pamangkin niyang pangalanan na lang nating Mia. Siya ang makakasama ko sa bahay. Bakasyon noon ni Mia. Nag-aaral siya sa high school. Dahil sa kanya, nasulit ko ang bakasyon ko sa probinsya. Nilibot ako ni Mia sa magagandang lugar. Nagpunta kami ng beach, sa mga ilog, at sa bukid nila kung saan nagpipiknik kami doon. 5 araw na nung wala ang asawa ko. Sa gabi lang pumupunta si Mia sa bahay at sa umaga naman nandun siya sa kanila. Isang araw nun pumunta ako sa bahay ng biyanan ko. Nalaman ko kasi na pinagluluto niya pa daw ako ng pagkain. Minsan kasi pumupunta yung biyanan kong babae para hatiran ako ng pagkain. Isang beses nun nahiya na ako. Kaya noong araw na yun, nagsabi ako na namalengke na ako. Pero ang totoo, hindi pa. Sinabi naman sa akin ni Mia kung saan ang palengke nila. Malayo-layo yun, pero kaya namang lakarin. Hanggang sa madaanan ko ang isang karinderya. At nakilala ko ang may-ari nun na pangalanan na lang nating Melba. Kilala na si Melba sa lugar nila. Kadalasan ng mga kumakain sa kanya yung mga napapadaan ng mga motorista. Nasa tabi kasi ng daan ng karinderya niya. Kilala niya rin daw ang asawa ko. Dati daw isa siyang kumadrona. Lahat daw ng kapatid pati ng asawa ko ay siya ang nagpaanak. Nasa 60 pataas na si Melba. Ang 2 anak niya ay may sariling pamilya na. Siya lang ang mag-isa ang nagpapatakbo ng negosyo niya. Ang sabi niya, kaya daw siya huminto sa pagiging kumadrona ay minsan daw
ay napaghinalaan siyang aswang. May kakayahan daw kasi siyang matukoy kung buntis ang isang babae. Isang araw na lang naramdaman niyang umiiwas na sa kanya mga tao. Nabalitaan din niya na nagpupunta na ng hospital yung mga kilala niyang buntis na dating siya ang nagpaanak. Alam niya, siniraan siya ng mga taong may galit sa kanya. Sila yung mga taong sinisiraan siya. Sa lumipas na mga araw, kay Aling Melba ako bumibili ng ulam. Minsan, doon na rin ako sa karinderya niya kumakain. Sa palagay ko, naiinip siya doon minsan. Kasi wala siyang kasama at makausap. Minsan daw natutulog na lang siya. Isang araw bago umuwi ang asawa ko, bumili ulit ako ng makakain ko. Pumunta ulit ako sa karinderya ni Aling Melba. Pero habang naglalakad ako, malayo pa lang kita ko nang nakasarado ang karinderya niya. Napansin ko noon sa gilid, nakita ko ang isang ihawan. May nakita akong mag-asawang nag-iihaw noon. Napakalakas din ng usok at amoy na amoy ko ang iniihaw nila. Uuwi na sana ako noon, pero bigla akong natakam. Tsaka isa pa, wala din naman akong mabibila na ibang karinderya, kaya yun ang naisip kong kainin na lang. Noong nakapunta ako sa ihawan, ako lang ang bumibili noon. Ninitian ako nung isa sa mga mag-asawa, yung babae. Ang tinitinda nila nun ay inihaw na baboy. Yung manipis at malaki ang hiwa. Tapos napakamura lang nito. Parang 20 pesos ang halaga sa panahon ngayon. Bumili ako noon 3. Nakita ko yung babae na hinango yun sa isang lagayan na nakababad sa pampalasa. Pagkatapos yung asawa niya yung nag-ihaw. Habang hinihintay kong maluto yung binili ko, bangong-bango ako sa usok habang inihiyaw yon. Yung parang amoy pa lang, alam mo nang masarap. Hindi rin sumasakit ang mata ko sa usok. Basta nakatayo lang ako doon at kinakain ng usok. Siguro 3 minuto lang naihaw na yon. Pagkabayad ko, nagsabi ako kung may sausawan pa sila. Wala kasi akong napansin na may nilagay sila sa binili kong nakalagay sa plastic. Sabi nila, wala, kahit yung sausawan lang sana na suka. Pagkatapos, umuwi na ako nun. Pagka-uwi ko, hindi pa luto yung sinaing ko. Kaya nilagay ko muna sa plato yung binili kong inihaw na baboy. Tapos tinakpan ko muna. Naghugas ako ng kamay. Gusto ko kasing tikman yung binili ko kahit isang kurot lang. At maya-maya dumating si Mia. Habang naghuhugas pa ako ng kamay. Tinanong ko agad siya kung kumain na ba siya. Sabi niya hindi pa. Sabi ko naman may binili akong inihaw na baboy. Doon na lang siya kumain. At pagkasabi ko nun, si Mia ay parang namutla sa gulat. Tinanong niya agad ako kung saan ako nakabili ng inihaw na baboy at kung nakakain na daw ba ako nun. Ang sabi ko hindi pa naman. Nagiinit na yung tenga ko sa kaba ng mga oras na yun kasi kita ko ang takot sa mukha ni Mia na parang may masamang mangyayari. Nagsabi si Mia na aalis siya saglit. May kukunin lang daw. Huwag ko daw gagalawin yung binili kong inihaw at babalik siya agad. Pagkabalik niya ay may dala siyang 3 kalamansing hiwa na. Ang sabi niya, mag-iiba daw ang itsura ng isang pagkain na gawa ng aswang kapag pinatakan daw ito ng kalamansi. Yun nga ang nangyari sa binili kong inihaw. Noong mapatakan ito ng kalamansi ni Mia. Bukod sa nangitim ito,
Umalingasaw din ng mabahong amoy at nagkaroon din ito ng maliliit na puting uod. May lumabas ding sabaw doon na nakakapagtaka dahil inihaw ang luto nun. Marami na akong naranasan sa buhay, pero kapag naaalala ko ang karanasan kong ito, nagpapaalala ito sa akin na maswerte pa rin ako sa buhay. Kasi ano na lang ang mangyayari kung hindi dumating si Mia noong araw na yon? Ano na kaya ako ngayon? Buhay pa kaya ako? Siguro hindi ko na maibabahagi itong kwentong ito. Maraming salamat po Sir JD kung mabasa nyo ito at maibahagi nyo sa inyong channel. Hanggang dito na lang po.